Good morning. Papunta tayo ng trabaho. Hindi tayo mahilig masyado sa color gray. Konti lang. Konti lang hilig natin sa color gray. Si ZX Gray, Bitoy, at Toyota Wigo natin. Binibenta pala natin to 2022 model, automatic, at top of the line, push start button. Ayun. Sa mga interesado po naghahanap ng Toyota Wigo, PM lang po kayo sa akin. Gagamitin natin ngayon si Bitoy dahil ang gulong ng ating ZX ay labas ng fly, kailangan ng palitan. Delikado na yan. So scooter muna tayo papunta ng trabaho. Mahirap na masabugan ng gulong. So yun po, at samahan nyo ako sa biyahe ngayon papuntang trabaho gamit ang ating Bitoy. Salamat po. Okay. Labas na tayo ng subdivision. Balik tayo sa relax position. Sarap talaga mag-scooter. Napakaganda ng pakiramdam na upright na upright. Ito ang advantage pag scooter. Maliban sa matipid, beep beep, katulad sa atin. Beat, ang gamit pala natin ay Honda Beat 2024 7K Auto. Hindi natin ito ibinebenta, i-keep natin to. Kumuha tayo ng Honda Beat para ang purpose natin ay may mga malapitang lakad, bili ng mga kung ano-ano, hatid ng bata, ay mas madali lamang. Mahirap naman mga sasakyan o yung malaking motor, masyadong maingay. At least ito komportable, madaling isingit at matipid. Tama lang din naman ang power niya. Maganda dito ay combi brake siya. Pag piniga mo yung brake sa kaliwa ay mag-a-activate din ng sa harap, mga siguro 30%. Kung yung sa kanan lang na brake, harap lang ang kakagat. O sa kaliwa ay both brakes kakagat. Yung maganda sa kanya. Hindi ko lang alam kung may stop start ito, yung mag-o-off siya ng matagal pag naka-idle, then mag-open mo ng throttle ay aandar na. Bago lang kasi natin to nakuha. Of course second hand pa rin. Hindi tayo bumibili ng brand new. Advantage kasi pag second hand, mura mo lang nakuha, mabebenta mo rin ng same price or higher price. Kaya wala kang lugi. Sarap gamitin, dali singit naman tong taxi. Tapos matipid ang Honda Beat. Subok na ito ng matipid dahil ilang Honda Beat na rin dumaan sa atin. Pero this time ikikip natin ito para pang service. Hindi na ako magko-concentrate ng buy and sell sa maliliit na motor dahil mga nakukuha nating unit sa bangko ay sometimes kulang ng dokumento, which is mahirap dahil paano naman may transfer ng ownership pag kulang ang dokumento. So concentrate na lang tayo sa sasakyan sa pag buy and sell dahil ang bangko ng sasakyan ay once na tinurn over nila ang document ay talagang kompleto. Walang sakit sa ulo yung kakabili ng unit sa atin. Hindi ko alam bakit sa mga maliliit na motor ay mostly may problema sa document from bank. Kulang-kulang. 80 pumapalo ng 80. Pagkakaalam ko ang Honda Beat kayang pumalo sa akin ng 110. Mabigat ako around 85 kilos.
Nakasarap patakbuhin. Mas madali tayo makakarating ng trabaho pag ganito dahil madali siyang isingit sa traffic. Sarap po. Relax na relax ang paa natin, no? Relax na relax. May gulay board or lagayan ng Red Horse. Buti naman maganda ang araw. Kumusta kaya ang kuha ng camera natin? Hindi kayo madilim. Yung nakaraang na ride namin ni Mojo ay madilim dahil naka ISOMAX 400 lamang ako, tapos madaling araw pa talaga yun. This time inadjust ko, dinagdagan ko ISOMAX 800. Hopefully hindi na gaanong madilim. Pag sobra-sobra naman ay na-overexpose siya. Singit tayo Hindi naman tayo lumalagpas sa linya. Singit lang tayo konti. Dito na sa gilid, sa gidle. Traffic. Ito problema pag may handbrake pala siya. Para pag ganito medyo hill descent or uphill ay kaka-relax ang kamay mo sa pagpiga ng brake. Relax na relax talaga. Maganda dito sa bagong Honda Beat, meron na siyang charging port. Napaka-convenient lalo na sa mga Foodpanda, Grab, at ano pa na kailangan nilang naka-charge ang cellphone nila. Ayun, kaliwa tayo Salang Libak pala. Konting banking. Sarap i-banking. Relax na relax. Grabe, malikabok. At isang maganda dito sa bagong gen ng Honda Beat ay ang ilaw niya LED na. Yung mga previous ay bulb type pa siya. This time LED na siya. White ang kanyang ilaw. Bata pa ito, 7,000 pa. Butas nyo pa, ang gulong niya napakakapal pa ng mga gulong. Hinay tayo dito. May namimitik dito wala pang duty. Ganda ng ribbon ni ate. Helmet na may konting ribbon na may konting helmet. Shout out kay ate, naka number 23. Overtake natin kasi nagmamadali tayo. Naka full throttle na pigang-piga na. Sarap dalahin. Tested ko na ang mga Honda Beat na pang matagalan talaga. From first gen na Honda Beat, yung carb type ay nagkaroon tayo noon way back 2013. Pero malakas sa gas yun. Ang consumption niya parang Raider FI, Raider carb din na 150. Lakas kumonsumo ng Honda Beat na carb. Pero ngayon nung lumabas yung mga FI na Honda Beat ay grabe naman katipid. Nag-average ng mga 50 to 60 km per liter. Depende sa piga mo, depende sa road condition, depende sa driving habit mo. Maganda ang Honda Beat. Kaya niya. Ito uphill na ito pero ang lakas niya. Lalo na yung MIUI. Malakas ang MIUI. Magaan kasi yung body niya. Kaya lang problema ko sa MIUI naman, sobrang baba. Prone sa sayad.
40 ang dating ni Mio ay laki ng truck kasi hindi nakaka-overtake ng sasakyan. Dapat overtake nito eh. ZX ba ito? Wala na, inusuka na sila. Laki ng truck. Dito masarap maghataw kay ZX, oh. Kahit napaakyat, kahit napaahon ay kayang-kaya ni ZX. Ang lakas ni ZX. Sana hindi madilim ang kuha natin. Kung madilim, adjust naman natin ang ISO. Nahihirapan ako magtimpla kay Insta360. Unlike nung naghiram tayo ng DJI Osmo Action 5 ni Carl, ay wala, isang setting ko lang kuwang-kuha na. Para siyang similar sa GoPro na madali lang. Si Insta ang hirap timplahin. 2 beses ko na muntik binenta itong si Insta, pero sabi ko ay ipag-aralan ko muna, sayang naman. Baka nasa setting lang. Pero mahirap siyang timplahin. Hindi katulad kay DJI Osmo ay madali lang. Pero this year or early next year ata ay lalabas na ang Osmo Action 6. Yun, abang-abangan natin. May namimitik, oh. Shout out. Ba't pag naka-ZX ako hindi ako nabibitikan dito? Pag naka-scooter tayo nakunan tayo. Sarap gamitin, oh. Hina-hina, oh. Kita yung speed detector. Kitang-kita yung mukha ni natin. Sarap gamitin paglaruan itong Honda Beat. Maliit lang kasi parang laruan lang. Sarap din siya banking. Oh. Yee. Ito yung ginagamit ko na sa Cebu eh. From Alegria to Cebu City to Cordoba. Grabe na power si Honda Beat. Battle tested si Honda Beat na matibay. Ano? Oh, wala pang traffic, oh. Pero kahit na traffic, gusto ko sana ma-traffic eh, para masubukan siya. Hinay tayo dito. May namimitik din dito. Tahimik ang motor natin. Tsak na walang reklamo sa opisina. Wow, sarap gamitin. On the beat. Ito, tatagal itong motoron ito sa atin dahil pang service natin. Hindi natin ibenta. Milagro, walang traffic. Ay, holiday ngayon. Kaya pala walang traffic. It's a holiday. Ay, sarap ng brake power ng brake feel ng combi brake. Combi brake ng Honda Beat. Masarap gamitin, masarap isingit, madaling isingit. Oh, alaka, sarap. Parang gusto ko rin magsubok ng motocross. Nakatry tayo ng CRF 450 dati. Grabe talaga ka-power yun. Yung torque niya para similar sa mga MT-09. Grabe ang torque ng CRF 450. Kung hindi ka maingat sa throttle ay babalibag ka. Malakas ang CRF 450. Juke 390 little bit torque din. Ewan ko lang yung bago ngayon.
parang nahinto ng trabaho nitong overpass. Sayang naman. So kailan kaya ito matatapos? Nawala ng budget o pinigilan ng budget. Mainit ang Davao sa national ngayon eh. Ewan ko ba, kayo na mag assess bakit naiinitan ang Davao. Sarap gamitin. Oh, paka natin relax na relax. Mga sasakyan ng Toyota, bulan at init. Wala na, nasa buhangin na tayo. Bagong Jollibee to, bagong open na Jollibee. Oh, ingat pag ganyan di mo makita, ay dahan-dahan lang sipatin nyo kasi baka may biglang susulpot. Ay wala na, hirap nang mag-recover. Sarap gamitin. Oh, nagkumakanan din siya. Grabe ka relax ng motor na ito. Sarap maglaruan. Hindi pa nabawas ang gas natin. ZX estimate ko mga 200 pesos nagagas natin one way. Ito ay wala, hindi iiyak ang bulsa mo sa Honda Beat. Pag sports ay butas ang bulsa mo, pero hindi naman nababayaran yung enjoyment na binibigay sa'yo. Stop tayo dahil traffic. Overtake tayo sa kanan. Mabagal ang abansa. Malakas pa si Beat. Oh, another ribbon na may konting helmet. Uy, terno sila. Nakakulay pink. School pala yan. Oh, full throttle. Naka full throttle si Honda Beat. Dito tayo sa baba ng underpass. Pakanan kasi yun dyan sa itaas. Uy, BMW S1000 na naka-stop. Uy, rebam. Ang bilis ng biyahe natin. Dito bahagyang matraffic na. Sayang din natin ang orasan pag-alis natin ng bahay hanggang dito sa trabaho. Mga 18 kilometers ito eh. Roughly, kung walang traffic kaya ng 15 minutes. Matraffic 20, 25. Yan, traffic. Ano na lang pag hindi holiday, grabe ang traffic dito. Ang daming durian, no? Maliban pala sa gulong ng ZX na papalitan natin, ay bibilihan din natin siya ng battery. May hina na yung crank niya eh. And then according sa research,
nakakasira pa mahina ng battery ng motor, especially mga superbike. Maraming component internals ang madadamage, so dapat tingnan mo taxi, double solid pero tumawid siya. So maraming masisirang internal components sa superbike kapag weak ng battery. Huwag yung hayaan ng battery niya na mahina. Dapat healthy battery. Kahit nasa sasakyan, kailangan healthy ang battery. So medyo pricey ang battery ng mga malaking motor, especially pag branded.